Yo, what up? Gabi na naman at magkakaliko tayo ng bike. Yung drop bar, papalitan natin ng drop bar na yon. Kasi ito, size 42, yon size 38. So, gusto ko mag size 38 kasi magmo-morning ride ako bukas. Di naman ako aahon, kaya gagamit tayo ng mas maliit na drops kesa dito sa mas malaking drops. Pagka wala namang ahon, mahirap magmalaking drop bar. Anyways, samahan niyo ako magpalit ng magkalikot habang meron tayong interesting na topic ngayong gabi. Alam niyo nung nakaraang araw habang tumatambay ako sa Central, meron nagtanong sa akin tungkol sa roll-up ng mga fixed gear. So yun, nasagot ko naman yung tanong niya pero tingin ko interesting na topic to para sa lahat, no? Hindi lang para sa kanya. Ang tanong niya, bakit daw yung matataas na brands o mga mahal na frames ng fixed gear ay napakalala nung toe lap. Tapos yung mga mumurahin naman daw, walang masyadong toe lap. So nakita niyo to, itong Sinelli Parallax natin na sobrang aggressive talaga. Sobrang lala ng toe lap. Kung nakita niyo, makita niyo sa screen yung itsura ng toe lap nito, napakalala talaga. So ayun na nga, naalala niyo ba yung kasabihan na all track bikes are fixed gear, but not all fixed gear are track bikes. May mga fixed gear bikes na designed o inspired sa mga track racing na frames, no? Tulad nito, itong Sinelli Parallax. Ito ay designed, inspired sa mga track bikes. Collaboration to ng Mash SF, no? O Mash Transist. So, kung nanonood kayo, napapanood yung mga videos nila sa YouTube, grabe, sobrang tutulin nila. Kaya yung geometry nila, talagang pang racing, no? Pang track racing, aggressive, mabilis. So kaya ganun, kaya malala yung toe lap nila kasi yung geometry nila aggressive. Mas, oops, nakalimutan ko pala lagyan to ng bike skin. No, medyo nagkaroon na ng clamping marks. Balik tayo sa topic, anong ay kinikwento ko. Sir Mash SF, kilala sila sa mga matutulin na videos, streets, no? Kaya itong frames na to, kung ba't napakalala ng toe lap niya kasi design siya inspired sa track racing. Tapos may mga frames naman na tulad ng mga mumurahing frames na tulad ng mga JLab, Garuda o ibang fixed gear bikes na commuter yung geometry nila o mas relax yung geometry. So kaya wala sila, yung iba walang masyadong toe lap, yung iba wala talagang toe lap. Pero yung Sinelli Parallax naman, hindi talaga siya exclusively na ginagamit sa velodrome, no? Inspired lang siya. Hindi siya tulad ng mga mamahaling frames, tulad ng mga Pinarello, mga BMC, ano pa ba, Specialized, Look, yung mga exclusive talaga for velodromes, no? Yun, mas malala mga tulap nun kasi sa velodrome lang sila ginagamit. Sa velodrome kasi, hindi mo kailangan lumiko na sobra. Maglilin ka lang para lumiko. So kaya hindi mo papansin yung toe lap nun. Pero kapag ginamit mo sa streets yun, panigurado sa semplang ka. Usapang toe lap naman, kung naghahanap kayo ng mga frames na walang toe lap, sa mga nagtitinda ng mga fixed gear frames, meron naman silang geometry chart, no? So makikita niyo yan doon. Iko-comment ko na lang sa baba na nakuha ko sa Google kung kung ano yung mga frames, mga sizes ng frames na inspired pang track frames. Ito, hindi naman talaga to purely commuter yung geometry niya. Ginagamit din siya sa mga crit racing, no? Inspired din siya sa track racing, yung geometry ng screen. Pero kung maalala nyo, kung maalala nyo to, dahil wala na sa atin, hindi ko na maipakita sa inyo. yung bootleg, yung bootleg na kay Kyle na ngayon. Kay Kyle Basea, no? Shoutout sa'yo, Kyle. Alagaan mo yan. Sobrang, sobrang ano yan. Na-appreciate ko na yung ganda niyan, pero binitawan ko na sa'yo kasi alam kong gustong-gusto mo yan. So yun, kung naalala niyo yung bootleg, di ba yung bootleg, sineli siya.
At alam niyo naman ang Sinelli, gumagawa siya ng mga frames na pang-truck talaga, pang-truck racing, no? Pero yung bootleg, ginawa nila yon para pang-commuter. So yun, yung bootleg na yun, yung geometry niya, relax at pang-commuter yung yung geometry. Design siya para pang streets, no, pang everyday ride. Tsaka single speed talaga yun eh. Pero pwede mo naman gawing fixed gear. So yun. Pero kadalasan sa mga build sa ibang bansa, tsaka may lagayan din siya ng preno. Build talaga siya pang single speed. Pero track end pa rin yung nakalagay sa kanya. Kaya pwede mo siya gawing fixed gear. So yun, kung maalala nyo yun, tangin na walang toe lap yun. Yung, yung bike na yun. Grabe, nakita nyo mga videos ko na nakakasingit ako kasi wala talaga siyang toe lap. Meron naman siya sobrang konti, pero hindi mo na siya pansin, no? Ganun yung geometry ng bootleg na yun. Kung naghahanap kayo ng mga frames na walang toe lap, tingnan nyo na lang sa mga size, mga geometry chart ng mga binibenta, no? Kasi alam ko meron, pinopost nila, pag nagpo-post sila ng mga tulad ni BP, pag nagpo-post siya ng mga binibentang frames, fixed gear, meron doon na mga geometry chart. So, doon nyo lang malalaman yun. So, comment ko na lang sa baba yung tawag dito, ano ba tawag doon? Parang guide, no? Guide para sa inyo, para kung gusto nyo malaman kung ano yung mga frames, mga size ng frames na walang toe lap. Walang masyadong toe lap kasi hindi talaga mawawala yung toe lap, lalo kapag sobrang liit ng frames. Katulad nito, size 50. Pero yung mga malalaki na to, halos wala ng hindi mo naramdam yung toe lap. Pero hindi siya mawawala. Nandun pa rin siya. Naka-negative 17. Hindi ko na pinalitan muna yung stem. Naka-negative 17 yung nito kasi mas gusto ko yung mas aggressive, no. Hindi ko alam. Gusto ko lang. So, yun lang. Yun lang yung topic natin ngayon habang nagpapalit ako ng drop bar. Nga pala, magba-Baguio ride na tayo ngayong February. Pero pasensya na sa mga nagtatanong ng ride natin sa Baguio ride. Pero hindi po ako mag-entertain ng kasama. Mas gusto ko na ako lang muna yung magra-ride mag-isa. Hindi po ako magsasama ng kasama. Kaya sa mga nagtatanong, ayoko ng kasama. Mas gusto ko na ako mag-isa lang. Para walang aberya, walang iisipin, no? Alam niyo, mas masarap mag-ride na mag-isa. Pero masarap naman din may kasama. Pero para sa akin, minsan mas gusto ko yung mag-isa kasi para pag may gusto akong puntahan, pag gusto kong matapos agad yung pupuntahan ko, wala akong iisipin. Tuloy-tuloy lang kung nasa akin yung control kung kailan ko gusto magpahinga, kung saan ko gusto pumunta, no? Solo ride tayo sa Baguio. Kita-kits tayo, dadaan ako ng Bulacan. Bahala kayo kung saan nyo ako abangan. Kung aabangan nyo man ako. Ayun lang, hanggang dito lang yung vlog natin. Naka-clits na pala tayo dito sa ating bike, no? Bala ko sana palitan yung crankset. Ipapalit ko yung Mickey dito. Kaso, kapag pinalit ko yan dito, mag-aantay ako ng 10 to 24 hours bago ko gamitin yung crankset. So, may ride ako bukas. Magmo-morning ride ako. Hindi ko muna siya kakabit. Bukas na lang. Tapos bukas ito muna gagamitin natin pang-tracklo. Ito, hindi muna natin gagamitin pero iniisip ko, ito yung gagamitin ko sa Baguio ride. Itong scream natin. Kasi yung scream ko, walang masyadong toe lap. Ito, napakalala ng toe lap nito. So iniisip ko, kapag ginamit ko to sa Baguio ride, baka paglusong ko, mataulap ako. Naka-clits pa naman ako. So gagamitin natin to, pero i-clits pa rin natin to. Papalitan natin siya ng ratio. Kung ano yung ratio nito, yun yung ilalagay natin dito. So yun lang, hanggang dito lang yung vlog natin. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo, no? Huwag kayong matakot sa toe lap. Matakot kayo sa injury. Kapag hindi sa inyo fit yung frames, huwag nyo na ipilit. Ang toe lap na papag-aralan yan. Nawawala yan sa katagalan kapag nasanay na kayo. Shoutout kay Explore. Hindi ako pala yun. Ano? Full gear, Explore. Sheesh! Marami pa tayong lalabas ng mga merch. Abangan nyo yun. At may lalabas akong key holder. May lalabas akong bucket hat. Ano pa ba? Top cup.
So yun, abangan niyo yun. Pero 'pag bumili kayo ng sticker pack sa'kin, 'pag nakakuha niyo yung free gift, i-comment niyo sa baba o sa ibang post dun sa GFTW. Hindi ko alam kung may nakakuha na kasi ni-rumble-rumble ko yun tapos pinangalanan ko yung mga order. Hindi ko alam kung sino nakakuha, bahala kayo. Pero kung meron man, i-comment niyo na, pero 'pag wala pa, baka wala pa, bumili na kayo para kayo makakuha ng free gift natin. May libre kayong bucket hat kapag nakuha niyo yung, gift card. So ayun lang, hanggang dito lang yung vlog. Peace. Fuck you.